laying them down, the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Ay, patuloy ng bawi dahil mabuti ang Diyos sa ating lahat. You're so, so good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are.
Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Yes, Lord, you deserve our praise, Lord. Deserve. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na you are good, Lord. At wala na kaming ibang nanaisin pa, Panginoon, kundi bang malagi, Lord God, sa iyong presensya, Panginoon. Kaya, Lord, sa araw nito, kami, Panginoon, ay magbabalik, Lord, ng pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon, at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. We worship you in spirit and truth, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. We worship you. And just feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. Kung meron man mga bigat na nararamdaman ng bawat isa, ating sambahin ang ating Panginoon sa araw nito. Yes, Lord. Nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I am found, and with this love I am found, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you're so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. 'Cause I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you.
po, I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Yes, Lord. We worship you, Panginoon. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. You are enough, Lord. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only Lord, the joy of my salvation. And this hope will never fade. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Lord. You are enough, Lord. I have decided to follow you, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Let us declare po this message of our Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No
no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning We may now be seated. As we reflect on our journey in the gifted to serve, we are reminded that time and gift is one of the God's most precious gifts. And now, as we move forward, we shift our focus to another blessing God has given. Let us prepare our hearts as we welcome our next theme today, Stewardship of the Gospel, presented through a special drama by our youth leaders, reminding our Great Commission to share the gospel and win more souls. Let us all watch this. Kaya tayo, bilang katiwala ng Panginoon, ang Great Commission niya para sa atin is to share the good news, the gospel. Our mission ay hanapin ang mga tupa na wala pa sa loob ng shipment ng Panginoon at hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pero Pastora, paano po pag hindi nila kami pinakinggan? Kontrahin nila kami or sungitan? Tuloy lang. Ang importante naman hindi ka atras sa mission mo nang dahil lang sa natakot ka. Remember, even Jesus faced rejection. Kasama mo ang Panginoon kaya walang dahilan para matakot ka. For the Holy Spirit is also with you. Ngayon, ang challenge niyo for this week ay magbahagi ng salita niya. Kahit one soul lang for this week, ikatutuwa na ng Panginoon yan. Ibig sabihin po ba, kailangan po namin magpunta sa iba't ibang lugar at kumausap ng random people? Well, minsan naman hindi niyo kailangan lumayo eh. The Holy Spirit will lead you. Just open your eyes and your heart. Ngayon, handa ba kayong hakbangan ng mission na ipinagkatiwala sa inyo? Oh, nandiyan ka na pala. Ano, naka-advance ka ba sa boss mo? Hindi nga eh. Ha? Eh paano yan? Ako yung kinukulit ni Aling Nena sa utang na yan. Gagawin ko ng paraan. Oh, buti naman nakauwi ka na. Ano ba naman kasing youth camp yan? Gabing-gabi na matapos. Sorry po. Lord, sila po ba? Paano? Natatakot po ako. It's not the end of the journey, the end of the road. My spirit is with you wherever you go. You have a purpose and I have a plan. I'll make you this promise, I'll come back again. Ma, pa, tama na po munang kakaisip dyan. Baka tumanda kayo maaga niyan. Alam niyo po ba, sabi sa Matthew 6:33, unahin natin si Lord at ang lahat ng bagay ay aayusin niya. Magtiwala po tayo sa Kanya at ipag-pray po natin to. Oh, the fire of commission, it
God's steward. Bilang nakakilala sa Panginoon, we are entrusted with the good news. And our great commission is to share it to others. Sa mga tupa na naliligaw pa rin hanggang ngayon, maaaring marami na tayong nababahagian. Ngunit kung sino pa ang mga tao na nasa tabi lang natin, sila pa ang hindi natin nasasabihan. Tama si Pastora, minsan hindi natin kailangan lumayo because our first mission field is our own house. Again, we are God's steward, and our main mission is to spread the gospel and save lost souls. Praise belongs to you. Amen. Thank you, Lord. Yun na lang. Yun na lang. Para mag-aan. Yun na lang. Praise God. Ganda nung Ganda nung drama. Totoo yun, mga kapatid. We are commissioned to spread the good news of the Lord. No? We are commissioned to share the gospel of Jesus Christ. Hindi lang tayo nandito sa loob ng four corners ng isang kwarto. Hindi tayo nandito lang para magparami o mag-stay lang tayo rito. We need to go out and share the good news of salvation. Kaya salamat. Pwede bang palakpakan natin yung Panginoon sa buhay ng mga... Naalala ko yung mga kabataan ko, ganyan din ako noon eh. Ganyan din ako noon. No? Bumabalik doon sa dati. Salamat sa Panginoon. May I just request everyone to please stand up and let us all pray first. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome you this day. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this day. Thank you, Lord, for granting us another day, Lord, to worship and to honor your name. There is no exact word, Lord, how we just express our deepest thank you, appreciation, Lord, for all the things that we receive from you, right then from the small things up to big things. We cannot fathom how things happen, Panginoon. Hindi namin alam. And sometimes we cannot understand, di namin maintindihan. Paano nangyayari, how things happen to us, Panginoon. But we all know, everything is in your hand. Lord, we just want to say thank you, Lord, for this opportunity to honor and worship you, Lord, together with my fellow brethren, Lord. Thank you, God, because you have said in your word that 6 days belongs to us and only 1 day belongs to you. Lord, nandito kami. Inaalaala namin ang kabutihan mo sa amin. Yung 6 na araw, sobra na sa amin yun, Lord. Pag kinuha pa namin ng 1 araw, baka sabihin mo, hindi pa ba sapat? Yung 6 na araw. Kaya nandito kami, Panginoon, upang i-express namin sa iyo ang aming pasasalamat. Panginoon, tulungan mo kami na sa araw na ito ay lubos po naming maintindihan ng aming pong mapag-uusapan. Hayaan ho ninyo na ang mga salitang mapapakinggan namin pare-pareho ay tumagos sa aming puso at sa aming isip. Upang sa ganon, Panginoon, magkaroon po ito ng kaganapan sa buhay namin at makita ng mga tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran namin at ang Diyos na ito ay buhay sa buhay namin. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin itinatagubilin ang lahat ng aming pong gagawin, ang lahat ng mga bagay na mapapakinggan namin. Maging ako man na magiging maliit na kasangkapan po ninyo. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, na wag po ang aking sariling kaalaman ang aking pong masabi sa kanila, kundi ang mga salita mo lamang, Panginoon Diyos, ang magbibigay o magtuturo sa akin kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Pare-pareho mo kaming pagpalain, Panginoon, at wag mo kaming hayaan na uuwi ng bahay namin na hindi namin dala-dala ang pagpapalang ito. Salamat po, Ama. Ikaw po ang aming pupurihin. Ikaw po ang dahilan ba't nandito kami. Ikaw po ang tatanggap ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ikaw po ang mapupurihan at ikaw lamang po ang may tataas.
Salamat po, Ama. Itong dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Alam nyo, ang team natin ngayon is Entrusted with Goodness and Stewardship of the Gospel. Ito po yung first topic for this month, Ambassadors of Christ. No? So, bago po ang lahat, gusto ko pong bigyan ng emphasis. No? From the moment na tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, kung tatanungin ko po kayo, mga kapatid, meron na bang pagbabago sa buhay natin ngayon? From the moment that there is someone or somebody shared the gospel of Christ to us, and we already, sabi na natin, accepted Jesus, may nakita na ba kayong pagbabago sa ugali natin? May nakita na ba tayong pagbabago sa pananalita natin? May nakita na ba tayong pagbabago ng pakikipag-usap natin sa ibang tao? Although nandun pa rin, may mga old natures tayo, but nevertheless, may napapansin na ba kayong pagbabago sa buhay natin? Mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya sa Panginoon, totoo na kapag ang isang tao nakipag-isa na kay Kristo, siya isang bago ng nilalang. Wala na ang luma niyang pagkatao, ngayon siya ay bago na. Kaya, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pagpunta natin sa church. Mahalaga yan. Hindi ko rin sinasabi na hindi mahalaga ang pananalangin. Napakahalaga niyan. Hindi ko rin sinasabi na mahalaga lang ang pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga po niyan. But that's not enough, mga kapatid. The act of your will, yung talagang kagustuhan mo. Yung talagang kagustuhan mo, natanggapin ang Diyos sa buhay mo, sabi nga, tutulungan ka ng Panginoon na mabago ka. Di natin kayang magbago ng ugali natin. Di natin kayang baguhin ang sarili natin, mga kapatid. Gis 23 ng Jeremias, hindi natin kayang baguhin ang ugali natin. But nevertheless, pag tinanggap ng tao ang salita ng Diyos, pag tinanggap ng tao ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, at totoo niyang pinapasok ang Diyos, pwedeng makakakita ka ng pagbabago sa kanyang ugali. Hindi pwedeng tinanggap mo si Jesus, totoo mong tinanggap pero walang pagbabago. Hindi naman abruptly babaguhin tayo agad-agad. Unti-unti tayong binabago. Day after day, binabago tayo ng Panginoon. Gusto ko pong umpisahan ang aking message ngayong araw na ito sa isang verse na nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 24. Ang sabi po dito ni Paul, "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God." Sabi po sa 18, "And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him." Sabi po sa 19, "For God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation." Sabi po sa Tagalog, sabi po, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inaatasan niya na niyang ipamalita ito. Kaya nga, kaming mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Alam nyo, mga kapatid, sabi po dito, all of us, meron tayong
God-given assignment. All of us. Si Lord merong ibinigay sa atin na assignment. From the moment that we accepted Jesus as our Lord and Savior, the Lord has given us already assignment. The God-given assignment. Take a look at this, mga kapatid. Sabi dito, for God, sabi yun, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. So, ibig sabihin, lahat pala tayo may God-given assignment. Dapat alam ng bawat isang Kristiyano na meron siyang assignment na gagawin para sa Panginoon. Alam nyo, all of us, lahat po tayo mga kapatid, ang tinutukoy rito ay isang gampanin ng bawat isang Kristiyanong nakipagkasundo sa Diyos. Gampaning dapat gampanan dahil napakahalaga ang bawat kaluluwa sa Diyos. Lahat tayo merong pangarap. Nung college ako, nangarap ako maging isang doktor eh. Gusto ko maging doktor. Sa atin, lahat tayo, nangangarap tayo. Meron tayong mga pangarap. Meron tayong tinatawag na bucket list. Meron tayong tinatawag na dream list. Na gusto natin mangyari as we age, gusto natin matanggap natin yung mga pangarap natin na yon. Alam nyo, may nangangarap nga yung tumatalon sa aeroplano, nag-skydiving. Nangarap sila na one day, makapag-skydive nga. Pangarap ng ibang tao yon. Pangarap din na makapunta doon sa pinakamataas na bundok. Pangarap nila yun eh. Yung Mount Everest. Pangarap ng maraming mga climbers yan. Nasabi nga, kailangan, bago man lang ako kunin ni Lord, sana man lang makapunta ako sa ibang bansa. Kaya ang isip ng mga tao, gusto niya mag-travel around the world. Pangarap niya yan eh. Ako, nangarap din ako, I want to see the world free noong 2007. Nangarap ako na maging isang seaman. Kasi ayaw ko maging pastor eh. Kaya ang ginawa ko, punta na lang ako ng ibang bansa. Sabi, kasi ayaw ko eh. Pinipilit ako ng mama ko eh. Sabi ng mama ko, Dong, bibigyan kita ng house and lot, magpastor ka lang. Sabi ko, ayoko ma. Ayoko. Tas sapat na yung ginagawa ko behind the camera, okay na ako doon. Sige na, bibilang kita. Yung nakita mo ba yung bahay ni Ate Lulu mo? Bibili ko sa iyo yan, magpastor ka lang. Ayoko. Ayoko magpastor. Punta na lang ako nag-apply na lang ako ng seaman. Kasi si Pay, meron siyang kaibigan na chief engineer sa barko. Sabi niya, kuya, ikaw na lang. Sige, ako. And tumalon ako sa 30 feet. Hanggang sa nakakuha ako ng seaman's book. Sabi ko, pwede na, alis na ako nito. Nagpapaalam ako sa papa ko. Namatay naman yung papa ko. Sabi ng mama ko, huwag ka nang umalis. Walang kasama mga kapatid mo. Tignan mo, yung eskwelahan natin, walang mag-aasikaso ng gusto dyan. Nga pala, birthday pala ni Ma'am Gracia ngayon Oo, happy birthday. Oo, birthday mo pala ngayon. Alam niyo ba bakit Gracia ang pangalan niya? Kasi noon, wala kaming kapatid na babae. Dalawa lang kami ni Sir Pay. Wala kaming kapatid na babae. Akala ng mama ko, kaming dalawa na lang. Meron kaming isang pinsan, Ate Wena ko. Yun ang talagang kapatid namin na babae na gusto. Nag-adapt na kami. Na-adapt ng mama ko eh. And lumabas pa si Gracia. Kaya yung pangalan niya, Gracia. Yun. Kaya siya yun. Birthday niya ngayon. Bukas, birthday naman ni Dang kasi April 13. Ngayon, birthday naman ni Ma'am Gracia. Ayun. Sa 14, birthday naman ng kapatid ng asawa ko. 12, 13, 14. Yan yun. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Na-plug pa. At any rate, lahat tayo may mga pangarap, may mga bucket list tayo eh. Gusto natin tumulon sa eroplano, gusto natin maakit ng bundok. Yun ang mga gusto natin eh. Makabili ng magandang sasakyan, makabili ng magandang bahay, there's nothing wrong. Pangarap niya yan eh. Pangarap natin yan. As we age, gusto natin makuha natin yung mga pangarap natin. Pero may hinahanap pa tayo. Meron pa tayong gustong magawa. Gusto natin magpakasal tayo. Magpapakasal tayo sa ilalim ng dagat.
sa ilalim ng tubig. Papahirapan pa natin yung magkakasal sa atin. Naka-oxygen siguro yan habang kinakasal kayo. Meron naman sa tabi ng bulkan, habang umuusok yung bulkan. Talagang, alam mo yun, mga extreme, yung pangarap nila yan eh. Ikakasal sila sa tabi ng bangin. Yung talagang nakabitin sila pareho habang kinakasal sila. Yun yung mga pangarap nila eh, na walang makakagawa na iba. Alam niyo yun, ang ibang pangarap naman ng iba, makahanap ng apam. Alam niyo yun? Makahanap sila ng apam. No? Pangarap nila yan. No? Yung bang sa tuktok ng Mount Tralala, doon sila ikakasal. But sometimes, there is a wrong assignment, mga kapatid. And sometimes, bakit nagkakaroon ng wrong assignment ang isang tao? Bakit? That is why wrong choices, nagkakaroon sila ng maling pananaw sa buhay. That turns out to be alcoholic, drug addict. Yun eh. Wrong assignment. Dapat mong makita yung God-given assignment mo habang nandito ka sa mundo. Bakit? Ano ang ginagawa mo dito sa earth? Ano ang gagawin mo sa buhay mo habang nandito ka? Ano bang gagawin mo? Magtatrabaho ka na lang ba? Kakain, mag-aasawa, mag-aaral, maghahanap ng afam? Ang gusto mo, green eyes, blue eyes. Nakuha mo, red eyes. Ang pinakamasama, black eyes. Kahahanap mo ng afam. Kahanap mo ng foreigner. You see, yun yung assignment, yun ang gusto mo eh. Yun ang gusto mong pangarap sa buhay. Pero dati, sabi mo, holding hands while walking. No? Pero after 10 years, 2 por 2 na yung hawak nung asawa mo, panghampas na, hindi na, dati sweet na sweet eh. Pangarap mo yan. Sa una sweet, pero sa bandang huli, naghahampasan na kayo. Hindi nila alam yung God-given assignments nila eh. Hindi nila alam. Hindi nila alam na puro trabaho na lang ba ang gagawin ko rito sa mundo. Yes, that is your personal dream. Pero hindi mo na-target yung bullseye na sinasabi ng Panginoon, the God-given assignment to you. Sabi po ni Paul, but my life is worth nothing to me. Pakita niyo yung word. But my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing the work assigned me. Assigned sa'yo. Ibig sabihin, meron kang assignment. As the time we accepted Christ as our Savior and Lord, there is already assignment na ibinigay sa atin. Meron. Ano yun? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Kailangan sabihin mo yan. Kailangan ipamalita mo yan. Yan ang ibig sabihin. Take a look at what happened, mga kapatid. Tanong ko sa inyo, bakit nagbabanggaan ang mga langgam? Tanong ko yan nung grade 6 ako eh. Sabi ko, ma'am, bakit po ba nagbabanggaan yung mga langgam? Kasi sinasabi nung naunang langgam, nandun yung pagkain. Kaya lahat ng babanggain niya, nandun yung pagkain. Nandun yung pagkain. Nandun yung pagkain. Alam niyo mga kapatid, habang lumalalim tayo sa pagkakilala natin sa Diyos, gusto kong sabihin sa atin that we need to tell to others about the good news. Nandun yung pagkain. Nandun yung buhay. Nandun ang Panginoon. So, iniligtas tayo. Ang iniligtas, itinuturo din ng sa iba para magligtas. Kailangan munang makipagkasundo tayo sa Diyos. Kasi hindi ka naman kilala ng Diyos. Just like John chapter 1 verse 12 said, hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat. Maybe you will just ask yourself, sir, anong ginagawa ko dito sa mundo? Ewan ko sa'yo. Kasi kung hindi mo alam yung assignment mo as a believer, may problema. Kasi from the moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, the Lord has already given you a task. Binigyan ka na kaganyan ng assignment. To spread, ang sabi niya, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Kailangan ikaw at ako
na nakakilala sa Panginoon at iligtas ng Panginoon, may gagawin ka na ipagsabi mo ang good news. What is the good news? The good news of salvation. The wonderful grace of God. Kaya nga ho, mga kapatid, kailangan makipagkasundo ka muna sa Diyos matapos ang isang tao na makipagkasundo na sa Diyos at tinanggap niya ang inaalok na kaligtasan ni Jesus Christ, the free salvation, hindi siya makakapayag na hindi niya makaakay ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi ka makakapayag na hanggang dito ka na lang, kakanta ka na lang, sasayaw ka na lang, magtutugtog ka na lang, pero hindi ka mag-share ng gospel ni Lord. That is not enough. Wala po lahat yan. All of those things are just superficial. Kung hindi ka mag-share ng Word of God sa ibang tao. Makakatulong yan. Bakit ba hindi? Pero the most essential is that by the act of your will, accepting Jesus Christ as your Savior and Lord, may gagawin ka to spread the good news of salvation. Kaya nga ho, mga kapatid, so, ang nakaranas lamang ng kaligtasan ay magliligtas din ng tao. Kasi mabigat para sa kanya, importante para sa kanya ang mag-akay ng kaluluwa para sa Diyos. Kung bakit ano ka ngayon, nakilala mo ang halaga ng Diyos sa buhay mo, kasi merong taong nagmalasakit sa'yo. Kung bakit ka ngayon tumutugtog dyan, bakit ka ngayon kumakanta ngayon dito? At bakit ka ngayon pumupunta sa mga outreaches? Kasi may taong nagmalasakit sa iyo. Nasabihin ang kaligtasan na meron ka ngayon, kaya hindi ka dapat papayag na hindi ka rin magdadala ng kaluluwa para sa Panginoon. Hindi ka papayag na hindi ka gagamitin ng Panginoon to spread the gospel of Christ. Hindi. Sabi ko nga, ang pagiging manggagawa natin sa Panginoon, hindi lang sa loob ng four corners ng church. We need to go out, share the gospel of Christ. Ngayon, mga kapatid, hindi ka papayag dahil may taong nagmalasakit sa iyo para makilala mo ang Panginoon. May nagpaalala sa iyo, may taong nagpahalaga sa iyo. Para ngayon masabi mo, mahalaga pala ako sa Diyos. Para ngayon masabi mo, mahalaga pala ako sa Diyos. At ikaw naman ngayon, ang may pagkakataon na magsabi sa ibang tao, mahalaga ka pala sa Diyos. May halaga ka pala, o may halaga ka sa Diyos. Ikaw na ngayon ang magsasabi sa kanila, may halaga ka sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, sabi po, bago po ako tumalon dun sa mga verse natin, sabi po ng 2 Corinthians, sabi po ng 2 Corinthians chapter 18 verse 20, ito po yung verse natin. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Sabi niya, sa Tagalog, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inaatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ambassador, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, it means reconciliation is initiated by God. Hindi ikaw ang nag-initiate, ang Diyos ang nag-initiate na makipagkasundo ka sa Kanya. Hindi ikaw, kundi siya. Sabi niya, makipagkasundo ka sa akin. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, who does not count the humanity's transgressions. Hindi niya natinignan yung mga bagay na kinamalian mo. That is why on John chapter 3 verse 16, the Lord said, for God so loved the world. Mahal niya.
For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya nga, gusto kong ipaalala sa atin na yung tinanggap nating Diyos is not a small-time God. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na tinanggap ninyo sa buhay natin, hindi siya pipitsugin Diyos. Meron siyang kakayahan na magdala sa langit ng ating mga kaluluwa. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, bilang mga nakakilala kay Kristo, bilang iniligtas ng Panginoon, ilang kaluluwa ang dadalin mo sa impyerno dahil sa buhay na to na pinakikita mo sa mga tao? Ilang kaluluwa rin ang dadalin mo sa langit dahil din sa pamumuhay na pinakikita mo sa kanila? Pinagmamasdan nila tayo. Pinag-aaralan nila tayo, mga kapatid. Tinitignan nila ang pamumuhay natin. Kung paniniwalaan nila tayo o hindi nila tayo paniniwalaan by way of our actions. Kaya nga ho, mga kapatid, when we talk about ambassador, ano ba meaning ng ambassador? Pag sinabi natin ambassador, meron siyang ibang pangalan Envoy, diplomat, advocate, attaché. Yan ang mga ibang name o ibang name na ambassador. The highest ranking diplomat sent by one country to another as their official representative. It transferred the authority of an entire country in one person. Yan po, alam nyo si Benjamin Franklin? Si Benjamin Franklin, siya ang naging ambassador ng Amerika sa France. Ganon din ngayon si Marco Rubio. Si Marco Rubio ngayon sa Amerika, sa State Department, nakikipag-usap ngayon, nire-represent niya si Amerika, ang US sa Iran. Ngayon, nandun ngayon si Jody Vance, the Vice President. They said to be an ambassador. Sila ang representative ng Amerika doon para makipag-usap. Kaya nga ho, mga kapatid, every time you meet an ambassador, you are not meeting with a person. You are meeting in a country. Kapag nakikipag-usap ka sa isang ambassador, hindi ka nakipag-usap sa isang tao. Ang kausap mo, bansa. Kausap mo, bansa. It is not the president because the president represents the political party, but the ambassador represents the country. Kaya nga ho, mga kapatid, the Bible make it sure that God does not call us president. God does not call us mayor, but God call us ambassador. Hindi tayo tinawag para presidente. Hindi tayo tinawag para mayor. Tinawag niya tayo ambassador. Representative. Representative ka ng Diyos. So meaning to say, when ambassador goes to other country, to the foreign country, that ambassador is not subjected to the law of that country. Hindi siya kasali doon sa batas ng bansang pinuntahan niya. Kundi siya ay nasasakop ng batas doon sa bansang pinanggalingan niya. Yun yung ambassador. That is why, mga kapatid, who are the ambassadors of Christ? Sino yun? Those people who are saved. People who accepted Jesus as Lord and Savior. Sino ba ang mga ambassador of Christ? Yung mga taong tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung mga tao na pinapasok ang Diyos sa kanilang buhay. Sinabi niyang, Diyos, pakialaman mo yung buhay ko. Diyos, pakialaman mo yung pamilya ko. Diyos, pakialaman mo ang lahat-lahat sa buhay ko. Diyos, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Yung mga tao na yon, iniligtas ng Panginoon, sila ang mga ambassador ng Panginoon. When we talk about ambassador, tayo ang representative ng Panginoong Diyos. Saan? You are ambassador of Christ in your classroom. You are ambassador of Christ in your community. You are ambassador of Christ in your workplace. You are ambassador of Christ in your business. Representative ka ni Jesus Christ. You are the spokesperson of Christ sa mga tao. Ikaw ang tagapagsalita ng Panginoon doon. Dala-dala mo yung duties mo. Dala-dala mo yung responsibility mo. But, what is that responsibility? To bring men to Christ. To bring men to Christ. Nakakatuwa lang. Bakit? Sabi ko kay Sister Ami,
Ate Ami, buksan mo na yung tindahan mo. Tagal-tagal na nun, no? Super delayed na yon. Tagal niya na sinasabi, o nga, pastor nakatenggal lang yun dun Sabi ko, gawan mo na ng paraan yan. Buksan mo yan at simulan mo. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa kasi sa pamamagitan ng tindahan niya, mas marami siyang nare-reach out ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Hindi lang doon sa loob ng bahay nila. Kuya John, napakilala niya ang Panginoon kay Kuya John. Kay Kuya Matt, napakilala niya ang Panginoon kay Kuya Matt. Napakilala niya ang Panginoon kay Kuya Albert. Bakit? Kapag ang isang tao iniligtas ng Panginoon, hindi siya makakatiis na hindi rin niya sasabihin yung kaligtasang meron sa kanya. Hinding-hindi ka papayag. Kasi niligtas ka ng Diyos Kaya naman, ikaw mismo, nararamdaman mo yun, the feeling of guilt. Kapag hindi mo ginagamit yung bibig mo para isabi sa ibang mga tao na may ginawa ang Diyos sa akin, hindi ka papayag. Kaya ang gusto mo, i-share mo yung gospel ni Jesus Christ. Why you are the ambassador of Christ. Ambassador ka ni Jesus Sa pamumuhay mo, sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo, binabantayan, pinag-aaralan, tinitignan ka ng mga kapitbahay mo. Ng mga kasamahan mo sa trabaho, yung mga under sa'yo, nakatingin sila sa'yo. And your God-given mission, God-given assignment is your family. Ang pamilya mo. Nililigtas mo yung ibang tao, sinasabihan mo yung ibang tao na kumulala sa Diyos. Paano yung kamag-anak mo? Paano yung asawa mo? Paano yung mga kapatid mo? Paano mga pinsan mo? Ganun na lang? Kaya nga mga kapatid, gusto ko ipaalala sa atin that being an ambassador of Christ is your identity. Identity mo yun. Huwag mong itago yung pagiging Kristiyano mo sa isang sulok. Walang tayong tinatawag na undercover Christian. Kailangan sabihin mo sa kanila, ipakita mo sa kanilang Kristiyano ka. Papaano? Pag sinare mo yung gospel ni Jesus, makikita nila dapat sa buhay mo, hindi man totally, pero unti-unti may makikita silang pagbabago sa'yo. At yun ang paniniwalaan nila, hindi yung maraming talata na alam mo. Kaya nga mga kapatid, as an ambassador, we represent the interests and the policies of the law of the country. We represent heaven. We represent the kingdom of heaven. We bring the message of reconciliation. We are the spokesperson of God. To all men, to all ages, in any color, our mission is to bring men to Christ. Ang mission natin is to bring men to Christ. Ang unang-unang dapat gawin ng isang tao is we need to reconcile to God. Kailangan makipagkasundo muna sa Panginoon Diyos. Ang tao na naka-experience lang ng pagbabago, na-experience niya ang Diyos sa buhay niya, yun lang ang makakapagsabi sa ibang tao kung ano ang ginawa niya sa buhay niya. Kaya nga kailangan ng isang tao makipagkasundo muna sa Diyos. Sabi po ng 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan, hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Tayo minutusan ng Panginoon. Before we can share the gospel, we must first experience it. We were once far from God. Ano po ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 13? Meron ba dyan? Sabi niya, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dating hindi ka kilala, ngayon kilala ka na. Because of what? Because of Jesus Christ. Because of the blood of Christ. Kilala ka na ngayon ng Panginoon Diyos. Dati hindi ka niya kilala. Kaaway ka niya Pero ngayon, kaibigan ka na niya. Kaya nga mga kapatid, Jesus brought us near to the cross. Dahil kay Jesus, nailapit niya tayo. Ano ba meron dun, mga kapatid? Pag sinabi po natin na dahil sa krus ng Panginoon, it provides the foundational benefits to the believer. The primary offering, the forgiveness of sins, the reconciliation with God, liberation from the power of sin and death, through the sacrifice of Jesus in the cross. Dahil sa cross ng Panginoon.
binigyan niya ngayon tayo ng kaligtasan. It is not because of your goodness, but it is just because the God of heaven is very, very good. Napakabuti niya talaga. Kaya nga ho, mga kapatid, pag sinabi po natin reconciliation, you are restoring what? You are restoring the broken relationship caused by sin. Nare-restore mo yung iyong relationship. Hindi mo yun dahil sa magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka. Kung bakit ka nailigtas ng Panginoon. Because it is only God who initiated that. Ang Diyos ang nakaisip nyon, makipagkasundo kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, okay na ba sa inyo yan na hindi kayo nagsishare ng Word of God? Ilang taon na tayong Christian? Ilan na? Ilang taon na tayo nakakilala sa Panginoon? Meron na ba tayong nadala kahit isa lang? Meron na ba tayong nadala na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ilang taon na tayong Kristiyano? Pagka ganon, mga kapatid, dapat magtatanong ka na, ine-exercise ko ba yung pagiging Kristiyano ko? O hanggang dito na lang ako? Mali, mga kapatid. You need to do something because merong binigay assignment ang Diyos sa atin. The God-given assignment. Spread the gospel of Christ. We receive forgiveness, we receive grace, and we receive new life. Bakit? Kasi nakipagkasundo na tayo sa Panginoon Diyos. Kaya dapat alam nating ipaliwanag sa mga kaibigan natin kung bakit nila kailangan makipagkasundo sa Panginoon. Para ang Panginoong Jesus ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. We cannot give what we have not received. Di ba lagi nyo naririnig sa akin to? Hindi naman kayo hahanapan ng Diyos nang wala kayo eh. Ang hahanapin ng Diyos, yung meron kayo. Hindi niya hahanapin yung wala ka. Hahanapin niya yung meron ka. Kasi merong binigay ang Diyos sa iyo eh. Kaya nga anong sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33? Anong sabi niya? Ano sabi ng Matthew 6:30? Tatandaan niyo ba? Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit added? Kasi meron na siyang binigay sa inyo. May naibigay na siya sa inyo. At kung hahanapin pa natin ang Panginoon, meron pa siyang idadagdag sa atin. You see, mga kapatid, tatandaan natin, we cannot give what we have not received. The message we share is the message that changed us. Hindi ka marunong magsalita ng talata ng Panginoon, pero yung buhay naman nakikita sa'yo. Stewardship truth, we are first recipients before we become representatives. Tayo po ay mga aliping walang kabuluhan. Kaya wag po nating ipapalagay na magaling tayo. Wag po nating ipapalagay na ang tali-talino natin, ang galing-galing natin. Wag po, mga kapatid. Tayo po ay mga aliping walang kabuluhan. 0-0 po. Kasi kapag mataas ka, kapag nagmamayabang ka, kapag nagmamagaling ka, pakiramdam mo lang yun, feeling mo lang yun. Tatandaan nyo, mga kapatid, the more na tinataas mo yung sarili mo, the more na pakiramdam sa sarili mo, ang galing-galing mo, makikita mo yung sarili mo, pababa ka na lang ng pababa. Kasi nagiging proud ka na sa sarili mo. Kaya kailangan, low profile ka lang, humble, stay humble. Ang itataas mo palagi, sabi nga ni John the Baptist, you must increase and I must decrease. Ikaw ang mataas, ako naman ang mababa. Kaya mga kapatid, number 2, we are entrusted with the message of reconciliation. We entrusted the message of reconciliation. Effective witnessing. Effective witness. Nabasa na po natin kanina yan. Sabi po ng number 1, no? Sabi po number 1,
God could have used angels to preach the gospel, but He chose us this means. Pwede naman niyang utusan yung mga angels eh. Pwede niyang utusan yon. Pero hindi niya ginawa. Sino yung gusto niyang gawin? Gumawa? Ikaw. Tayo. Tayo ang inutusan niya. Pwede naman niya sabihin ng mga angels eh, kayo na mag-share ng gospel. Pero ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako ang mag-share ng gospel ni Jesus Christ. The gospel is placed in our hands. Anong ibig sabihin po nun, mga kapatid? Sabi po ng Ezekiel, pakinggan nyo to. Sabi po ni Ezekiel, ikaw Ezekiel, ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at hindi mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, nasa na yun? Makapagbagong buhay, sila, pagkat hindi, nais kong siyang magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila, sapagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Nawala. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan na matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpapakasama, paparusahan siya. Sinasabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ang kanyang kabutihan, mamamatay siya sa kasamaang ginawa niya. Sana yun. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isanauli ang kanyang mga ninahakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na aalalahanin ang dati niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. You see, mga kapatid, ikaw at ako ang ginawang bantay ng Panginoon. Dahil kapag hindi mo sinabi yan sa kanila, mamamatay sila at pananagutan mo ang kanilang kaluluwa sa Panginoon. You see, gospel is placed in our hand. Ikaw ang magsasabi sa kanila. Kailangan sabihin mo sa kanila. Ano pa po ang sabi? Number 3, we are responsible to share it. Kailangan sabihin mo talaga. Sabihin mo talaga, responsibility natin yan bilang mga anak ng Diyos, na sabihin mo ang kaligtasan, ang gospel ni Jesus Christ. Ano po sabi ng Romans 10:14-15? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano? Kailangan ikaw, ako, ang mag-share. Hindi lang tayo sumasayaw-sayaw dito. Kailangan, we need to go out. Importante yan, napakaganda yan mga kapatid, na gamitin tayo at mga kabataan. Kumakanta tayo, tumutugtog tayo, very good talaga yan. Nakaka-encourage yan, nakaka-motivate yan sa atin. Pero kung yun lang ang gagawin natin, kulang pa. Kaya yung pagka, di ba, may Sabado kayo, Sabado, nagpupunta kayo doon sa mga outreaches nyo. The best yun, mga kapatid. I-share niyo yung gospel sa kanila habang kayo ginagamit ng Panginoon dito. I-share niyo pa ang gospel ng Panginoon pag meron kayong oras. Kaya nga ho, tandaan natin, every person should prepare to die. Every person should prepare to die, and there is only one way for us to prepare. It is not just going to church. Going to church is important. Praying is very important, yes. Bible reading, essentially very important. But most important, by the way, sabi ko nga kanina sa inyo, by way, act of your will, accept asking the Lord Jesus Christ to forgive your sins. Come into your heart, accepting that Jesus Christ went to the cross, paid lahat ng kasalanan natin, and trusting Him as Lord and Savior. Kailangan wag niyong kalilimutan gawin yon. Tell them,
that there is only one way for us to go to heaven. Accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Pag hindi mo sinasabi yan, kulang, mga kapatid. Pag hindi mo sinasabi yan, kulang. Kailangan sasabihin mo sa kanila yon. Kaya nga, tatandaan natin, there is no substitute for that. Walang substitute doon. Hindi yung mabubuting gawa natin. Hindi po yun. Tatandaan natin, we need to tell them about the Lord Jesus Christ. Tanong ko sa inyo mga kapatid, when was the last time that you shared the gospel of Christ? Kailan mo huling ipinamalita ang kaligtasan ni Jesus Christ? Kailan? Kailan mo huling sinabi sa kaibigan mo, sa kasamaan mo sa trabaho, sa classmate mo, sa kapitbahay ninyo, kailan mo huling sinabi sa kanila na kailangan nila si Jesus Christ sa buhay nila? Baka mamatay sila, hindi mo sinasabi pa sa kanila. Sa kamag-anak mo, baka hindi mo sinasabi. It is your responsibility as ambassador of Christ, bilang representative ni Jesus Christ, sabihin mo sa kanila, they need Christ. Sabi mo kanina doon sa kanta, Christ is enough for me. Di ba? So kung sobra-sobra ang Panginoon, ikaw naman, sobra-sobra na yung kinain mo rito sa loob ng church. Marami ka nang alam. Busog na busog ka na sa salita ng Panginoon. Alam mo na, marami ka nang alam na Word of God. Go out! Share the gospel of Christ. Marami ka nang alam, marami ka nang natutunan, marami ka nang narinig. Ikaw na, go out! Tayong lahat, as an ambassador of Christ, representative, spokesperson of Christ, go out and tell the good news of salvation. Pangatlo po, dalawa na lang. Nakita ko na yung timer, 10 minutes. Sabi po ng Romans 10:13, ba yun? Ano pala yun? Romans 8:11, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon na tayo ay makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. The word tiyak, sure. Nakita niyo mga kapatid? The word sure, tiyak. Tiyak na maliligtas tayo. Saan? Sa pamamagitan ba ng mabubuting gawa natin? Hindi. Maliligtas ba tayo dahil sumapi tayo sa mga relihiyon, affiliation? Hindi. Sa paano daw tayo maliligtas? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang dugo, ngayon ay napawalang sala na tayo, mas lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Sure. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas, ano doon naman the word? Naroon naman, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sure, nakita nyo? Tiyak na maliligtas tayo. Kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin bilang Diyos, tagapagligtas, Panginoon, may-ari ng ating kaluluwa, tiyak ang ating kaligtasan. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. That's not all, sabi. Meron pa. There's more. Sabi niya, there's more. Dating kaaway kayo, ngayon, kaibigan ko na kayo. Sabi ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon Diyos, mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Kaya nga ho, pangatlo, pag sinabi natin, this is stewardship, managing the good news faithfully. Pag sinabing steward, di ba, mga manggagawa. Stewardship truth, the gospel is not just for us, it entrusted to us. Hindi lang para sa atin, kundi ipinagkatiwala sa atin na sabihin sa ibang tao.
So if we keep ourselves, sabi natin, if we keep it to ourselves, someone may never hear. Kung itatago lang natin ito, paano na? Wala na makakarinig niyan. Tinatago natin, pagiging Kristiyano natin eh. Someone will never know Christ. Dahil nagtatago tayo, ayaw natin ma-identify na Christian tayo, someone will never know Christ. Dahil tinatago natin yung pagiging Kristiyano natin, natutulog lagi tayo sa simbahan, matutulog ka, dapat sa bahay ka na lang natulog. Dumadayo ka pa para makatulog. Kaya nga mga kapatid, someone may never be reconciled to God kapag tinatago mo yung pagiging Kristiyano mo. Someone may never be reconciled. Hindi nila alam na wala pala silang kaugnayan kay Kristo. Dumadalo naman ako ng simba. Pupunta naman ako ng Bible study and prayer meeting. Pakiramdam mo, connected ka, pero disconnected ka. Dumadalo ka. Pero alam mo, yung pamumuhay mo, hindi nagbabago. Kapag hindi nagbabago ang buhay natin, at walang pagbabago ang buhay natin, niloloko lang natin sarili natin. Hindi natin tinanggap talaga si Jesus ng totoo sa buhay natin. Pag walang nakitang pagbabago sa atin, because the very evidence of the Holy Spirit sa buhay natin is changed life, mga kapatid. The mere evidence of the presence of the Holy Spirit sa buhay ng isang tao is a changed life. Ilangan, may nabago sa atin. Pag walang nabago, sumasama lang tayo sa gawain, nakikijoin lang tayo, but deep inside our heart, walang pagbabago, question mark. Question mark. Hindi dahil doon, okay yun, makipag-associate tayo, walang problema doon, that's good. Pero kung hindi nababago yung buhay natin, from bad to worse, may problema. Kailangan nababago ugali natin. Next, kaya nga ho mga kapatid, we are ambassadors of Christ. Tandaan natin, He is the chief missionary express concerning the government and foreign country. Kaya nga, ito na ba yung binasa natin kanina. An ambassador represents the king. An ambassador speaks for the king. An ambassador carries the king's message. An ambassador lives in a foreign land. You see, mga kapatid, kapag daw ang isang ambassador, siya raw ay representante ng hari. He speaks for the king, spokesperson ka. Dapat sinishare mo yung word of God. Kung ang Diyos ang naghahari sa buhay mo, kailangan sinasabi mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ipinamamalita mo, alam mo ba, dapat maging chismoso rin tayo eh. Dapat maging marites din tayo. Kaya lang, ang imamarites mo, yung word of God eh. Hindi yung buhay ni Sister Kat, yung buhay ni Epoy, yung buhay ni... Hindi yan. Ang imarites mo, yung salita ng Diyos. Galing mo ngang magbalita sa ibang tao eh. Yung salita ng Diyos, ayaw na ayaw mong sabihin sa kanila kasi baka ma-identify kang Christian ka. Huwag kang magtago, kapatid. Gamitin mo yan. We represent Jesus in what? In our words. In our actions, in our love, in our character. Kamusta ang ugali natin? People are reading our lives, how we live, how we speak, how we treat people, how we treat our leaders, how we treat our boss, how we treat our managers, our families, our friends, our neighbors. How we treat them. Ginagalang ba natin sila? Binibigyan ba natin ng papahalaga ang mga magulang natin? Kayo mga kabataan na naririto? Pag inutusan ba kayo ng magulang nyo, nagdadabog kayo? Pero ang galing nyong sumayaw rito, ang galing nyo. Hindi ko inaano wag nyo pagsayawa, okay yan. Pero kung sa bahay ninyo, salbahay kayo sa magulang ninyo, bakit pa kayo nagsasayaw rito? Kung hindi kayo marunong gumalang sa magulang ninyo, dinidisobey nyo yung magulang ninyo, pagkatapos, sasayaw kayo rito. Pagdating sa bahay, nagmumura kayo. Hindi kayo mapakinabangan sa bahay ninyo. Para saan yan? Hindi natin madadala mga kamag-anak natin sa Panginoon. Ang hinahanap nila sa atin, evidence.
Pinagmamasdan nila tayo. Ginagabi tayo sa gawain natin sa Panginoon. Ano na bago sa atin? Ginagabi tayo at sinasabihin na tayo, araw-araw na lang nasa church ka, dali mo na yung mga damit mo doon. Na hindi ka naman nagbabago. There's something wrong, mga kapatid. Representative ka, ambassador ka ni Jesus sa loob ng bahay nyo. Ambassador ka ni Jesus sa loob ng eskwelahan ninyo. Ambassador ka ni Jesus doon sa trabaho mo, sa workplace mo. Huwag kang magtago, kapatid. If you're a Christian, tell them, I'm a Christian. Huwag kang magpanggap. Alam mo, pag nag-exam yung mga estudyante ko, ang tagal magpasa. Sinasabi ko sa kanila, mahirap magpanggap. Baka nagdo-drawing na lang kayo dyan ng mga bahay kubo na may bundok. Ipasa nyo na yan. Ganon din yan. Bagsak din yan. Hiniantayin nyo pa na magpasa. Pass your paper, tsaka lang magpapasa. Pero wala rin naman sagot. Kaya tatandaan ho natin, mga kapatid, people are looking for us. The last but not the least. Saan na yun? This shows the urgency. Kailangan, mga kapatid, now na. We must have the compassion. There must be the love for souls. Kapag ang isang ambassador hindi niya nararamdaman yan, something is wrong. Pag hindi nararamdaman ng isang Kristiyano yan, wala. Tanong natin sarili natin, Lord, bakit di ko maramdaman na bahala na sila sa buhay nila? Salbahe sila eh. Mga kapatid, tanong niyo yan sa sarili ninyo. Kapag wala kayong nararamdaman ganyan sa buhay ninyo, na kailangan nila ang Diyos sa buhay nila, na walang magsasabi kundi ikaw. Wala kang awa sa kanila. Wala kang pagmamahal sa kaluluwa. Tanungin mo na yung sarili mo. Baka hindi mo talaga totoong pinapasok ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Sabi po, sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. You see, maging mabait tayo, maging maawain. Sa totoo lang, magpatawad. Kasi hindi rin naman tayo papatawarin ng Panginoon kung hindi rin tayo marunong magpatawad. Last but not the least, mga kapatid, the stewardship of the gospel means we don't stay silent. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. You see, sabi ng Matthew chapter 10 verse 32, kailangan sabihin natin, huwag tayong magtago. Huwag natin itago yung pagiging Kristiyano natin. Tell them about the loving grace of God. We don't hide our faith. Anong sabi ng Matthew 10:33? Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kapag hindi mo, pag ikinahiya mo ang Diyos sa buhay mo, sabi ng Panginoon, ikakahiya din kita. We don't hide our faith. Sabi niya, Mark 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo. Ay, nawala. Yan ba yun? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalan ng mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. You see, mga kapatid, yon. Pag ikinahiya niyo siya sa mga kaibigan ninyo, hindi niyo sinabi sa kanila ang katotohanan, itinago ninyo, sabi ng Panginoon, pagdating ko, kasama ko mga anghel, ikakahiya ko rin kayo. Kaya sabi niya sa Matthew 7:21, 22, 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Kundi yung, ng alin? Kundi yung mga sumunod sa utos ng aking amang nasa langit. Sa araw na yon, marami magsasabi, Panginoon, hindi ba nagpalayas ako ng demonyo sa pangalan mo? Hindi ba, Panginoon, naglingkod ako sa iyo? Hindi ba, Panginoon, gumawa ako ng mga himala dahil sa pangalan mo? Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoong Kristo,
lumayo kayo sa akin. Kung meron magandang salita na sinasabi ng Bible, isa sa pinakamagandang message ng Panginoon, my good and faithful servant. Napakaganda niyan. Bakit? Pinagtrabahuan natin, ginalingan natin. We just not serve, we serve well. Ginalingan natin. Pero meron siyang reciprocal. Yung sinabi ng 23, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. And that's one of the worst thing. The worst message, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Pareho silang naglingkod sa Panginoon eh. Pero basang-basa ng Diyos ang motibo ng puso natin. Basang-basa ng Diyos yung intention ng puso natin. Basang-basa ng Diyos yung mga bagay na sa loob ng puso natin kung nagpapanggap lang tayo, kung nagkukunwari lang tayo. Alam na alam ng Diyos yan. We cannot mock the Lord. Hindi natin kayang linlangin ng Diyos. Kaya natin linlangin yung tao. Kaya natin linlangin si Pastor. Kaya natin linlangin si Ma'am Gracia, si Pastor June, si Sir Dong. Kaya natin silang linlangin. But the Lord itself never. Hindi. Hinding-hindi, mga kapatid. We cannot mock the Lord. Ay. There are practical ways to steward. Last na po ito. Share your testimony. Practical ways to steward the gospel. Share your testimony. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? And that's number 1. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? May ginawa ba? Wala kang masasabi sa kanila kung walang ginawa sa iyo ang Panginoon. Wala kang masishare sa kanila dahil hinahanap nila yung buhay mo kung nagbago ka. Tinitignan nila, pinag-aaralan kanila, pinagmamasdang kanila. Sa loob ng bahay ninyo, tinitignan ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo, yung ugali mo. Kung napapakinabangan ka sa loob ng bahay ninyo, attend ka ng attend sa church, punta ka ng punta doon every other day, halos padala mo na yung mga damit mo doon, pero hindi nagbabago ang ugali mo. Nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nangungupit ka. Tapos na, mga kapatid. Hindi ka nila paniniwalaan. Share your testimony. Palasagot ka sa magulang mo, nagdadabog ka. Pag inutusan nga, alam niyo ba, di ba sabi doon sa Facebook, kapag marami kang hinuhugasang plato, ibig sabihin, marami pa kayong pagkain. Kasi may hinuhugasan ka pang plato, pero pag wala ka ng hinuhugasang plato, wala ka ng pagkain. Kaya magpasalamat ka sa Diyos dahil may hinuhugasan pa kayong plato. Oh, parang ganito. Kapag natulog ka, desisyon mo yan kung anong oras ka matutulog. Tama? Pero pag gising mo, hindi na ikaw ang nagdidesisyon kung anong oras ka gigising. Ang Diyos ang nagde-decide kung gigisingin ka pa niya o hindi na. Ganun din yan, mga kapatid. Tandaan natin sa buhay natin. Bago man magpantay ang mga paa natin sa loob ng kahon, sabihin na natin sa mga tao anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Invite someone to church. Ang ginawa ni Ate Ami, nagtayo siya ng tindahan, binuksan niya, lahat ng mga tao ron sinishare niya. Ngayon, may kasama siya. May kasama siyang kaibigan niya na sinishare niya. Sinabi niya lang niya sa akin Thursday, Pastor, let us pray na loobin ng Diyos, ma-invite ko yung mga sinishare ko ng Word of God. That's good. Yun ang intention niya eh. Kaya sabi niya, the more na binibless kita, the more na magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon, lalo kitang pagpapalain. Pray for someone's salvation. Show Christ through kindness. Share a Bible verse, kahit man lang sa text, kahit man lang sa messengers. Share naman ng Word of God. Baka meron silang mabigat na problema eh. At least nabasa naman nila yung sinare mo. Encourage someone spiritually. Encourage mo, maging motivator ka, maging encourager ka, share the gospel of Christ. Small acts can lead to eternal impact. Maliit lang bagay ng ginawa mo, pero malaking bagay pala sa kanila yun. Bigat ng problema niya, oh. Sinabi mo, bro, huwag mong kalimutan, mahal ka ng Panginoon. Ako, ganyan din ang dinanas ko pero napagtagumpayan ko. Ikaw rin, kaya ng Diyos yan. You see, small act can lead eternal impact. Conclusion, sabi po ng Romans 10:15, at paanong makapapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo?
Tulad na nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. You see, mga kapatid, napakaganda. Kinuha yan sa Isaiah 57 eh. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. You see, mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi okay yung pagkanta natin dito. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang pinakamaganda, isa sa pinakamaganda, is yung magdala tayo ng magandang balita ng Panginoong Kristo. Hindi ko sinasabing huwag tayong kumanta. Hindi. Kasama talaga yan natin, mga kapatid. That's part. Bago ang matapos, baka itanong kasi ng iba dito sa atin, yung mga bago. Bakit pag kumakanta tayo ng mabilis, tapos maya-maya kakanta naman tayo ng mabagal? Di ba? Kasi hindi tayo lumaki sa simbahan na, kasi sa malaking simbahan ng pinanggalingan natin, pagpasok natin, malungkot na kagad yung ambience eh. Paglabas natin, malungkot uli eh. Di ba? As a Christian, pagpasok natin, masaya kagad, masaya. Alam nyo bakit tayo nagkakantahan ng masaya? Kasi ito yung external appreciation natin sa Diyos eh. Gusto natin ipakita sa mga tao na buhay yung Diyos sa buhay natin. Ina-appreciate natin kaya kumakanta tayo ng masaya. Kasama yung mga tao. Appreciate natin. External appreciation natin yan. Maya-maya kakanta tayo ngayon ng solemn. Internal appreciation mo naman yun. It's between you and the Lord na yun. Kanina kasama mo sila, marami. Ngayon, ikaw na lang at saka ang Diyos. Kaya kumakanta tayo ng mabagal. Internal na yun. Internal appreciation mo na sa Diyos yun. Kaya nga mga kapatid, pinakamaganda sa lahat, makapagdala tayo ng salita ng Diyos sa ibang tao. Amen? In conclusion, last na yata, wala na yata. Tapos na. Tandaan natin mga kapatid, huwag natin itago yung pagiging Kristiyano natin. Wag. Wag na wag. Sabi mo sa katabi mo. Sige, sabi mo. Malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Sige, lakasin nyo. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Nakahanda ka na ba? Yeah. Yeah. The only way to fly. The only way to fly is rapture. Amen? The only way to fly is rapture. And rapture can strike any moment, anytime. Anytime, kahit nandito tayo ngayon. Pag dumating ang Panginoon, isa sa atin, wala na. Damit na lang natin nandyan. And we will be with the Lord forever. Amen? Wala nang luha doon, wala na. Wala nang lungkot. Wala na lahat. Panginoon, gamitin mo kami habang buhay pa kami. Gamitin mo kami para marami pa kaming masabihang tao. May mga kaibigan pa kami, may kapitbahay pa kami, Panginoon. May kamag-anak pa kami. Gamitin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon to share to them. Huwag kaming mahiya. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng tapang. Pagkaharap na namin sila, tulungan mo kami. Huwag kaming maduwag. We are your ambassador, Lord. Kailangan mai-reconcile namin sila para sa iyo. Mga kapatid, all of us, we need to prepare to die. Kailangan nakaprepare na tayo. Pero bago tayo kuhanin ni Lord, ipagamit natin ang buhay natin sa Diyos para marami pa tayong maakay, marami pa tayong maakit na mga taong magmamahal sa Panginoon. Huwag natin itago pagiging Kristiyano natin. Huwag tayong mapagod. Okay lang yan. Na minsan nakakaramdam tayo ng pagod, puyat. At the end, babayaran naman ng Panginoon Diyos yan. Buhay na walang hanggan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na? Bernard, handa ka na? Buskit, handa ka na? Yes. Di
Di ba? Sir Dong, handa ka na ba? Yes. Araw-araw sinasabi ko, Lord, pinatatawad ko po yung mga tao nagkakasala sa akin. Sana mapatawad din nila ako. Oh, di ba? Ganon mga kapatid. Bakit? Kasi gusto natin makarating dun sa langit ay inihanda ng Diyos para sa atin. And my good and faithful servant, pagod na pagod ka na. Salamat sa iyo. Ipinahayag mo yung salita ko. Hindi ka nahiya. Thank you. Thank you, Joy. Sabi ni Lord, thank you, Joy. Pinahayag mo yung salita ko. Hindi ka nahiya. Thank you, Nards. Every time nagkikitara ka, marami kang tao na bibless. Salamat sa Diyos sa buhay mo, Nards. Di ba? Mga kapatid, my good and faithful servant. Sabi ni Lord, pasok na kayo. Pagod na kayo mga anak, pasok. Kakain na tayo, sabay-sabay. Panginoon, isama mo kami, Lord. Isama mo kami. Hindi namin alam hanggang kailan kami dito. Pero Panginoon, gamitin mo kami. Habang may buhay pa kami, gamitin mo kami. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Saglit tayong manalangin, Ama naming Diyos, napakabait mo sa amin. Sobra ang pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa kaligtasang meron kami ngayon. Salamat dahil nakilala ka namin, Jesus, sa buhay namin. Salamat, Lord, dahil ikaw ang nag-initiate, ikaw ang nagsimula na makipag-reconcile sa amin. Ikaw ang pumili sa amin, hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin. Sabi mo sa Jeremiah 1:5, bago pa kami ipanganak, ipaglihi ng magulang namin, kilala mo na kami. Alam mo na ang mission namin. Kaya po, Panginoon, the God-given assignment na meron kami, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin yung mission namin is to bring men to Christ. Lord, marami pong salamat for this message. Sa pagpapaalala mo sa amin na meron kaming kaligtasan dahil sa dugo mo, Panginoon. Tiyak na tiyak ang aming kaligtasan. Tiyak na tiyak kaming maliligtas. Dahil sumampalataya kami sa Panginoong Jesus, binayaran niya ang lahat ng kasalanan namin. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging matapang kami, huwag kaming maduwag, na ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Tulungan mo kami na tumagos sa aming isip, sa aming mga puso ang mga salitang ito, Panginoon Diyos. At lagi namin itong maalala. Salamat po, Ama. Lahat ng ito, inilalapit namin, idinadalangin namin sa iyo na may pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy po tayong umawit sa ating Panginoon.